Ang mga yabag ni Lira Santiago ay tila bahagi na ng umaga sa Baryo Calintian. Bawat tunog ng kanyang tsinelas sa mabatong daan ay kasabay ng pagputi ng langit sa silangan. Isang patunay ng bagong araw, bagong laban. Sa kanilang lugar, kilala na si Lira hindi lang dahil sa taglay nitong ganda, kundi sa hindi matatawarang sipag at determinasyon na halos lahat ng kabataan sa baryo ay napapailing at napapahanga. Anak, kumain ka muna bago ka umalis. Maglalakad ka na naman ng 10 kilometro. Baka mamaya mawalan ka na ng lakas. Sabi ni Mang Rodel habang pilit na inaabot ang baso ng tubig sa mesa. Nanginginig na ang kanyang kamay, may kalakip na ubo at hingal. Tay, okay lang po ako. May tinapay pa po ako sa bag. Mamaya po pag-break kakain ako. Tugon ni Lira habang iniabot ang kapirasong mantika at asin para ipahid sa tinapay na baon. Hindi ito ang unang beses na tinanggihan niya ang paminsang alok na sakay ni Aling Gloria patungong bayan. Hindi dahil ayaw niya ng sakay, kundi dahil mas gusto niyang ipunin ang bawat baryang pwede niyang iuwi para sa gamot ng kanyang ama. Sa murang edad na 21, tila bitbit na ni Lira ang bigat ng isang pamilya. Paglabas niya ng maliit nilang kubo, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng damong na haplos ng hamog. Sa kanyang likod, naririnig niya pa ang mahinang ubo ng kanyang ama. Pinikip niya sandali ang mga mata at taimtim na nanalangin. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ngayon para kay tatay, para sa amin. Pagdating sa lungsod makalipas ang halos 2 oras na lakaran, hindi man lang siya napansing hulas o haggard ng mga kasamahan niya sa opisina. Maayos ang pagkakaligpit ng kanyang buhok sa simpleng ponytail, malinis ang uniforme, luma ngunit malinis. Sa loob ng opisina ng Solara Logistics, isa siya sa mga bagong empleyado sa admin department. At bagamat tahimik, mabilis siyang napansin dahil sa pagiging maagap at pulido sa gawa. Lira, pakikuha nga ang record ng deliveries kahapon. Pakiayos sa folder na may label na North Route. Utos ni Supervisor Tesadora o mas kilala bilang Ma'am Tessa. Opo ma'am, saglit lang po. Masiglang tugon ni Lira habang agad na tumayo. Napansin ni Ma'am Tessa ang pagkaayos ng folder na yon kinahapunan. Ikaw ba nag-ayos nito, Lira? Opo ma'am, pinagtabi ko po yung mga delayed sa on time tapos hiwalay po ang by region. Magaling. Sa simpleng papuri ng supervisor. Para kay Lira ay parang naka-jackpot siya sa loto. Hindi dahil gusto niya ng parangal, kundi dahil kailangan niya ang trabaho. At gusto niyang gampanan ito ng higit pa sa hinihingi ng tungkulin. Sa oras ng tanghalian, habang ang iba ay nag-uunahan sa karinderyang may ulam na ulam ang sahog ng budget, si Lira ay naglalabas ng baon mula sa plastik na supot. Kanin, isang pirasong pritong tuyo at mantika na may toyo. Hindi dahil sa diet o pagiging praktikal, kundi dahil iyon lang ang kaya ng bulsa. Uy, Lira, hindi ka na naman sumasabay sa amin sa lunch? Tara, treat kita. Sagot ko ngayon. Alok ng isang lalaki mula sa kabilang mesa, si Marco Galvez, isang empleyado sa Field Logistics na palaging naka-DSLR at jacket. Ay hindi na po, Marco. May baon naman po ako. Tanggi ni Lira sabay ngiti. Nakita ni Marco ang laman ng baon at napalunok. Gusto niyang ipilit ang alok, pero ramdam niyang ayaw ni Lira ng kaawa-awang trato. Kaya tumango na lang siya. Next time ha, basta gusto mo lang. Pag-uwi ni Lira ng hapon, patak na naman ang ulan. Walang dalang payong, kaya binilisan na lang niya ang lakad. Sa gitna ng kalsada, iniwasan niya ang mga truck at tricycle na sumisirit ng tubig sa tabi. Sa dibdib niya ay naasukbit ang sling bag na may lamang payslip, mahigpit ang hawak. Parang pilit binubuno ng maliit na papel na iyon ang bigat ng buhay na kanyang pinapasan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng pinakuluang dahon at piniritong talbos. Kumain ka na, anak, ani Aling Gloria na naroon at nag-aalaga kay Mang Rodel. Maraming salamat po, Nay Gloria. Kumain na po ba kayo? Tanong ni Lira habang hinuhubad ang basang sapatos.
Oo, Day. Nagluto ako ng ginataan. Kumuha ka mamaya. Habang nakaupo sa gilid ng banig, binuksan ni Lira ang bag at kinuhang plastic na may lamang gamot. Tay, ito na po yung gamot nyo. Dahan-dahan lang po ha. Salamat anak, pasensya ka na kung ako'y pabigat. Garalgal na sabi ni Mang Rodel. Huwag po kayong magsabi ng ganyan. Hindi po kayo pabigat. Kayo nga po ang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw. Hinagabihan, habang ang iba ay abala sa social media at drama sa TV, si Lira ay tahimik na nagsusulat sa isang lumang notebook. Araw number 86, nakatayo pa rin, hindi pa rin sumusuko, para kay tatay para sa kinabukasan. Para sa araw na hindi na kailangang maglakad ng 10 kilometro, darating din yon. Sa ilalim ng dilaw na bumbilya, nakita ni Aling Gloria ang ningning ng mata ni Lira habang nagsusulat. Alam mo ay, bulong ni Aling Gloria habang inaabot ang kumot sa dalaga. May mga pangarap na parang bulaklak sa gilid ng daan. Akala mo simpleng ligaw na halaman, pero pagdating ng araw, yun pala ang magsasalba sa'yo. Ngumiti si Lira. Tumango. Basta po may daan pa, lalakarin ko. At kinabukasan muli na namang maririnig ang yabag ni Lira sa daang mabato. Hudyat na may isa na namang pusong hindi sumusuko sa laban ng buhay. Sa mata ng karamihan sa opisina ng Solara Logistics, si Lira Santiago ay isa sa pinakamasayahin at madaling lapitan. Laging may good morning na bitbit, laging may ngiting kayang pawiin ang tensyon sa umaga at tila walang mabigat na dinadala. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang tahimik na pagod, ang alalahanin ng isang anak na umaasang hindi na lalala ang ubo ng kanyang ama at ang kaba sa bawat gamot na baka hindi na nila kayang bilhin sa susunod na buwan. Ang saya mo na naman today? Biro ng katrabaho niyang si Joyce habang nag-aayos sila ng mga dokumentong kailangang i-forward kay Ma'am Tessa. Hehe, dapat lang. Bawan sumimangot, baka matanggal sa trabaho. Sagot ni Lira. Sabay kindat, hindi niya ipinapakita na kanina lang, bago umalis ng bahay, ay nangisay si Mang Rodel sa pag-ubo. Si Aling Gloria ang dali-daling nagpakulo ng tubig at pinainom ng salabat. Habang si Lira ay walang magawa kundi humalik sa noon ng kanyang ama at sabihing babalik siya agad pagka-uwi. Saka siya muling humawak sa luma niyang sling bag at muling sinimulang lakarin ang daang pilit niyang ginagawang tulay patungo sa pag-asa. Sa opisina, may isang mata na tahimik na sumusunod sa kilos ni Lira. Hindi sa masama, kundi sa paghanga. Si Marco Galvez, ang Field Logistics Coordinator na kadalasang nasa labas ng opisina, ay unti-unting napapansin ang kakaibang determinasyon ng dalaga. Minsan, napansin niya si Lira na nagtatanggal ng sapatos sa ilalim ng lamesa at bahagyang hinihilot ang sariling paa. Hindi niya na napigilan ang sarili. Lira, sabay lapit niya habang hawak ang isang bote ng tubig. Baka gusto mong uminom muna, parang pagod ka. Napatingin si Lira, medyo nagulat pero ngumiti. Nako, salamat po, Marco. Medyo namanhid lang po yung paa ko. Medyo namalayo po kasi bahay namin. Gaano kalayo? Tanong ni Marco habang inaabot ang upuan sa katapat niya. Mga 10 kilometro, sabay tawa ni Lira na para bang biro lang yon. Napakunot ang noo ni Marco. Ha? Nilalakad mo yon? Opo, araw-araw. Di naman po ako nababasa ng ulan lagi. May dala akong kapote. Biro pa ni Lira, sinasabayan ng matipid na tawa. Mula noon, hindi na pinalampas ni Marco ang pagkakataong makausap si Lira tuwing lunch break. Hindi man lantaran, nagdadala siya ng dagdag na sandwich. Kunwari ay sobra lang ang nabili niya. Minsan ay sumasabay na rin siya sa pag-check ng records para lang mapalapit sa kanya. Uy, Lira, gusto mo ng pandesal na may palaman? Medyo sumobra ulit ang order ko eh. Alok niya minsan. Marco, sobra-sobra ka na talaga. Baka pag natikman ko yan, hindi na ako titigil kakakain. Biro ni Lira, habang kinukuha ang pagkain. Okay lang yon, basta ikaw. Sa likod ng mga simpleng palitan ng tawa at pagkain, may umuusbong na bagay na hindi kayang itago ng kahit sinong maingat na damdamin. Ngunit ang lahat ng ito
ay hindi ligtas sa mga matang laging mapanuri, lalo na ang mga matang puno ng inggit. Si Verna de la Rosa, anak ng isang dating stockholder ng kumpanya, ay hindi matahimik tuwing may naririnig siyang papuri patungkol kay Lyra. Sa unang tingin, wala siyang dahilan para mainis. Maganda siya, edukado, may sasakyan, at halos lahat ng bagong gamit sa opisina ay galing sa kanya. Ngunit hindi nito matanggap na ang isang simpleng probinsyana na ni hindi man lang marunong gumamit ng iPhone ay siyang pinupuri ng mga bossing at pinapansin ng lalaking gusto niya, si Marco. Ma'am Tessa, sabay-sabat niya minsang nasa pantry. Napapansin ko lang po, parang may namamagitan na yata sa dalawa nating empleyado. Hindi man direktang pinangalanan, alam ng supervisor kung sino ang tinutukoy. Verna, I think hindi natin dapat pinapakialaman ang personal na buhay ng iba. Kung hindi naman ito nakakaapekto sa trabaho, let's focus on performance. Napapikit si Verna sa inis. Alam niyang sa galing ni Lyra, mahirap siyang gibain. Kaya't nagsimula siyang gumamit ng ibang paraan, pasimpleng pagpaparinig, pagpunas sa maliliit na bagay at ang hindi mawala-walang tsismis sa pantry. Narinig mo ba yun? Nilalakad lang daw ni Lyra yung bahay nila. Tapos palaging late kumain kasi wala daw baon. Baka naman sadyang naghahanap ng paawa? Usap-usapan ng dalawang empleyadong ka-close ni Verna. Dinig ni Lyra ang lahat, pero pinili niyang manahimik. Lumunok siya ng luha at sa halip na magsumbong, sinulat niya na lang sa kanyang notebook. Araw 94, may mga taong ginagawang biro ang sakripisyo ng iba. Pero ang totoo, sila ang natatakot na baka hindi nila kayanin kung sila ang nasa kalagayan ko. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Aling Gloria na pinupunasan si Mang Rodel. Ayun day, medyo hinihingal na naman yung tatay mo, pero inipon ko na yung banaba at lagundi, pinakuluan ko kanina pa. Malapit na maubos yung gamot ha. Salamat po, Nay Gloria. May natabi po akong kaunti sa sahod. Baka kayanin natin yung kalahating buwan. Napayuko si Lyra. Huminga ng malalim. Wala siyang luho, wala siyang galat, wala siyang pahinga. Pero hindi siya nawawalan ng dahilan para magpatuloy. Kinabukasan, muling dumaan sa daang mabato si Lyra. At muli, ngingitian niya ang lahat sa opisina. Dahil sa kabila ng pagod, sa kabila ng sakit, at sa kabila ng mga mata ng mapanirang mundo, isa lang ang malinaw kay Lyra. Ang ngiti ko, hindi para ipakita na masaya ako, kundi para ipaalala sa sarili ko na lumalaban pa rin ako. Mabilis ang mga paa ni Lyra habang naglalakad sa kahabaan ng opisina. Bitbit niya ang makapal na folder ng daily transactions. Maayos na inayos, naka-index ayon sa petsa at ruta. Tulad ng dati, tahimik siyang gumagalaw. Isang araw na tila paulit-ulit. Ngunit hindi alam ni Lyra na sa likod ng ilang mga monitor at pader ng opisina, may matang matagal nang nagbabantay. Hindi upang purihin, kundi upang makahanap ng pagkakamali. Lyra, malamig ang boses na sumalubong sa kanya. Si Verna nakatayo sa tabi ng cabinet na parang may hinihintay. Opo, Ma'am Verna, tama ba ang pagkakalista mo ng expenses kahapon? Bakit parang kulang ng 2,000 sa summary sheet? Saglit na natigilan si Lyra. Po, bali po ayon sa logbook, may 2 receipts po na late na naisumite. Ini-forward ko po iyon kanina kay Ma'am Tessa. Talaga lang ha? Sabay kunot ng noo ni Verna. Sigurado ka bang wala kang pinaghihinalaang nagkakaltas? Nag-init ang batok ni Lyra. Pero pilit pa rin niyang pinanatili ang mahinahong boses. Ako po mismo ang nag-encode. Kung may kulang po, maaari nating i-audit ulit. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Malamig na tugon ni Verna bago tumalikod. Isang umaga, sa gitna ng abalang oras ng opisina, bumungad ang balita. Nawalan ng pera sa petty cash fund. 5,000 desang ang halaga. Hindi kalakihan, ngunit sapat para maging dahilan ng tensyon sa buong departamento. Agad na nagsimula ang bulungan at bago pa man makapagbigay ng pahayag ang accounting,
may naglabas na ng kanyang opinyon. Nakita ko kasi si Lira kahapon. Parang may binibilang sa likod. Wala naman siyang kasama. Ani ni Jessa, isa sa mga malapit kay Verna. Di ba siya yung nag-aasikaso ng mga vouchers? Baka bulong pa ng isa. Nakarating ito kay Ma'am Tessa na agad nagpatawag ng meeting. Lira, seryoso ang tono ng supervisor. Ikaw ang huling naka-assign sa petty cash log nitong linggo. May ideya ka ba kung nasaan ang nawawalang halaga? Nakangiti pa rin si Lira, ngunit kita sa mata ang pagkabigla. Ma'am, sinigurado ko pong naisumite lahat ng transactions at properly documented. Pwede ko pong ipakita ang kopya ng resibo at tracker. Wala bang nakialam sa table mo? Singit ni Verna. Kunwari interesado lamang, ngunit may nakatagong ningning ng panunulsol. Wala po akong napansin. Lagi ko pong inilock ang drawer pagkatapos ng shift. Paano kung may duplicate key? Sabat ulit ni Verna, sabay tingin sa mga kasamahan. Baka kasi may ibang dahilan. Tahimik ang buong silid. Lahat nakatingin kay Lira. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may pagdududa. Naramdaman niyang parang unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Kung kailangan pong maimbestigahan, bukas po ako. Handa po akong sumailalim sa kahit anong verification. Aniya, marahan at walang bahid ng galit. Pero sa loob-loob niya, parang may sumisigaw. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ituro ang katotohanan na wala siyang kinalaman, na siguro'y may ibang may access. Pero hindi siya. Ngunit alam niyang sa bawat sigaw may katumbas na panganib. Hindi siya tulad ng iba. Isa lang siyang probinsyanang umaasa sa bawat sentimo ng kanyang sahod. Isang pagkakamali at baka hindi na niya kayang bumili ng gamot para kay Mang Rodel. Salamat sa kooperasyon, Lira. Malamig na sambit ni Ma'am Tessa. We will investigate this fairly. Sa pantry, hindi nawala ang bulong-bulungan. At tulad ng mga dati ng kwento sa mundong ito, ang mga taong walang alam ang may pinakamahabang opinyon. Ano pa ba aasahan mo sa ganon? Ani Trish, habang humihigop ng kape. Di ba nga sabi ng pinsan ko, yung mga ganyan tahimik pero tuso. Nilalakad pa daw bahay nila, baka nga may pinaggagamitan yung nawawalang pera, sabat ni Ken, sabay tawa. Bata nga pinanggamot ng tatay niya, wika ni Jessa sabay kindat. Sa kabilang dulo ng pantry, tahimik lang si Marco, pinagmamasdan sila. Halatang gustong magsalita, ngunit pinipigilan ang sarili. Ayaw niyang palakihin ang issue, pero sa loob-loob niya, sumisikip ang dibdib sa naririnig. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, may iniabot siyang maliit na papel kay Lira habang dumadaan. Kaya mong lampasan to, huwag mong hayaang maniwala ka sa sinasabi nila, Marco. Napangiti si Lira kahit na mamasa-masa ang mata. Wala siyang lakas na tumugon, pero sapat na ang maliit na papel para muling tumin. Pagsapit ng 5:00, agad siyang umalis. Hindi na siya nagpaalam sa iba. Tahimik siyang naglakad pauwi habang dinig ang tunog ng mga tsinelas niyang lumulubog sa putikan. Dumaan siya sa gilid ng sapa sa ilalim ng mapulang langit at pinilit huminga ng malalim. Bawat hakbang ay parang pasang pinipilit niyang dalhin. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Aling Gloria. Day, anong nangyari? Bakit parang nanlumuha? Wala po, Nay. Pagod lang po siguro. Hindi yan pagod, Day. Yan yung tingin ng batang nilalamon ng mundo. Niyakap siya ni Aling Gloria. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang mga luha. Tahimik siyang humagulgol sa balikat ng matanda. Hindi po ako nagnakaw. Hindi ko po magagawa yon. Alam ko, anak. Alam ko. At sa gabing iyon, isinulat ni Lira sa kanyang lumang notebook. Araw numero 1. Ang integridad ay parang sapatos. Kahit naputikan, basta hindi butas, matibay pa rin. Lalaban ako. Hindi para patunayan sa kanila, kundi para panatiliin ang paniniwala ko sa sarili ko. Dahil alam niyang bukas, muling babangon ang araw at muling lalakad si Lira. Tangan ang bigat ng mundo sa kanyang balikat.
Ngunit taas noo pa rin dahil alam niyang wala siyang tinatago. Kulog. Kulang na lang ay gumuho ang langit sa lakas ng ulan. Ang mga ilog sa gilid ng kalsada ay nagsimulang umapaw. Ang lupa'y malambot at madulas at ang hangin ay may dalang ginaw na sumasakal sa balat. Sa ilalim ng isang punong mangga sa may gilid ng highway, nakasilong si Lyra. Basang-basa ang laylayan ng kanyang palda at sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang yakap ang lumang payong at ang notebook na panay ang sipsip ng tubig ulan. Pigil ang kanyang panginginig. Ang payong ay may butas sa gilid at ang hangin ay parang sinasadya siyang lapirutin sa lamig. Ngunit wala sa kanya ang ideya ng pagsuko. Kahit tirik ang araw o dilim ang langit, kailangan makarating siya sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang kailangan niyang tanggapin na hindi niya kakayanin. Isang motor ang biglang huminto sa kanyang harap. Nakahood si Marco, suot ang dark green na raincoat. Nafaalalay ang isang kamay sa preno habang ang isa'y itinataas ang helmet. Lyra, gulat nitong tawag habang inaalis ang takip sa muka. Napalingon si Lyra, bahagyang nanlilisik ang mata sa ulan. Marco, anong ginagawa mo rito? Sa ganitong ulan? Papunta po sa opisina. Nilalakad ko pa. Mga 3 kilometro na lang. Sagot niya, pilit na ginagawang biro kahit nanginginig na ang kanyang tinig. Sumakay ka na. Hatid na kita. Delikado to. May baha sa may tulay. Ay, hindi na po. Nakakahiya. Baka kung anong isipin ng iba. Lyra, putol ni Marco. Mas nakakahiya pag natagpuan kang giniginaw sa kalsada. Saglit na napaisip si Lyra. Pinagmasdan niya si Marco. Basang-basa na rin, ngunit na natiling nakangiti. Pasensya na po talaga. Wala kang dapat ipagpaumanhin, walang imik. Sumakay si Lyra sa likod ng motor. Hindi siya sanay sa ganoong lapit sa ibang tao, lalo na sa isang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang init mula sa katawan ni Marco at ang ingay ng makina ay tila pansamantalang nagsilbing kanluran laban sa unos. Sa ilalim ng waiting shed sa may likuan bago pumasok sa compound ng opisina, huminto si Marco. Hindi pa sila limalapit sa mismong gate para hindi mahalata. Salamat po ulit, Marco, sabi ni Lyra habang pinipilit ayusin ang buhok na halos dumikit na sa kanyang pisngi sa sobrang basa. Huwag ka nang magpo, sabay tawa ni Marco. Hindi naman ako mas matanda sa'yo. Napangiti si Lyra. Ngayon lang ulit siya nakangiinang ganito sa gitna ng ulan. Alam mo Lyra, patuloy ni Marco habang tumitig sa kanya, lagi kitang nakikita sa opisina na parang wala kang iniintinding problema. Pero ngayong nakita kitang nilalakad ang ganito ngalayong daan sa gitna ng ulan, iba ka. Hindi ko alam kung may ibang makakaya yon. Tahimik si Lyra. Pinisil niya ang notebook sa kanyang dibdib. Gusto mo bang malaman kung bakit ko ginagawa to? Tanong niya. Tumango si Marco. 3 lang kami sa bahay. Ako, si tatay at si Aling Gloria. May sakit sa baga si tatay. Mahina na. Si Aling Gloria, kapitbahay namin ang tumutulong sa pag-aalaga sa kanya. Wala kaming ibang inaasahan. Kaya kahit gaano kalayo, kahit gaano kahirap, hindi ko pwedeng bitawan tong trabaho. Hindi makapagsalita si Marco. Sa simpleng salita ni Lyra, ramdam niya ang bigat. Ngunit sa likod ng tinig nito ay isang tapang na bihira niyang makita. Hindi ako nagrereklamo, Marco, kasi naniniwala ako. Darating din ang araw, makakaahon din kami. At kapag nangyari yon, babalikan ko lahat ng lakad kong ganito at sasabihin buti na lang hindi ako sumuko. Hinawi ni Marco ang sariling buhok at sabay na pangiti. Alam mo, Lyra, ngayon ko lang talaga na-realize kung gaano kakahanga. Napayuko si Lyra, hindi sanay sa papuri. Salamat, pero ayoko po sana ng awa. Hindi ito awa, respeto to. Bago pa siya makasagot, may tumunog na click sa di kalayuan. Sa likod ng isang poste, nakasilip si Verna. Hawak ang cellphone at palihim na kinuna ng larawan ang dalawa habang magkausap at tila magkayakap sa ilalim ng ulan. Isang eksenang kay dali baluktutin sa mata ng mapanirang chismis. Kinabukasan, sa pantry, malapit na ang mga bibig sa pagbubulungan. Nakita mo yun? Sabi ng isa.
Grabe, sa ulan pa talaga parang teleserye. Ayaw pang aminin na may relasyon. Pero kita mo yung yakapan sa motor? Lira na lira. Akala mo inosente, yun pala. Pagpasok ni Lira, naramdaman niya ang bigat ng tingin sa kanya. Tumigil ang kwentuhan. Tumahimik ang paligid. Nakatungo siya habang papalapit sa desk. Ngunit ramdam niya. Alam niyang siya ang paksa. Biglang lumapit si Verna, unwari inosente, at sumigaw. Uy, Lira! Ang saya siguro ng motor date niyo ni Marco kahapon sa ulan, no? Wala ho kaming date. Matipid ang sagot ni Lira. Inalok lang po niya ako ng sakay dahil sa lakas ng ulan. Ganun ba? Taas kilay na tugon ni Verna. E baka kasi nasanay ka ng sinasakyan ang ibang tao para makarating sa taas. Tumigil sa type ang mga kasamahan. Lahat ay natigilan. Ngunit si Lira nanatiling kalmado. Pinilit ngumiti. Kung pagsakay sa tulong ang ibig mong sabihin, Verna, mas pipiliin kong lumakad kahit sa baha kaysa umangat gamit ang paninira. Tahimik, isang matigas na linya na hindi inaasahan mula kay Lira. Pero hindi ito panlalaban kundi pahayag ng dignidad. Sa kanyang puso alam niya, ang ulan ay panandalian lang. Ang tibay ng loob, pag pinanday ng tunay na sakripisyo, ay hindi basta-basta matitinag ng bulong o mata ng mga nanunukso. At sa likod ng mesa, habang pinagmamasdan siya, bahagyang ngumiti si Marco. Wala man siyang sinabi, ngunit sa loob-loob niya, hindi ko lang siya gusto, hinahangaan ko siya. Sa loob ng opisina ng Solara Logistics, tila mas naging malamig ang hangin. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mga matang palihim na sumusukat sa bawat galaw ni Lira. Simula nang lumaganap ang chismis tungkol sa di umano'y motor date nila ni Marco, sa ilalim ng ulan, naging tampulan siya ng tingin at bulong. Isang pagkilos lang, pag-ubo, pagyuko, o kahit simpleng pagngiti sa kawork, tila may kahulugan agad sa mga nagmamasid. Hanggang isang araw, bigla siyang pinatawag sa opisina ng kanilang supervisor. Lira, maupo ka, sabi ni Supervisor Tessa habang nililigpit ang ilang papeles sa kanyang mesa. Tahimik na sumunod si Lira. Kabado, ramdam niyang hindi ito simpleng pag-uusap. May naririnig akong ilang usap-usapan tungkol sa'yo at kay Marco Galvez. Totoo ba to? Napatingin si Lira sa kanya. Hindi iti inaasahan. Ma'am, wala po kaming relasyon. Kaibigan ko lang po si Marco. Wala pong ibang namamagitan sa amin. Madalas daw kayong magkausap. Tapos may ilang staff ang nagsabi, nakitang sabay kayong umuwi. Ma'am, minsan lang po yun. Noong malakas ang ulan, hindi ko po sinadya. Nahihiya nga po ako kasi inihatid niya ako. Tumango si Supervisor Tessa, ngunit hindi nagpakita ng emosyon. Tahimik siyang sumandig sa upuan. Wala akong problema sa personal na relasyon ng mga empleyado, Lira. Pero alam mo naman ang kultura rito. Isa kang babaeng mas pinapansin ngayon. Hindi mo kasalanan, pero kailangan mong maging maingat. Lira ngumiti ng pilit. Naiintindihan ko po. Habang pauwi, hindi niya mapigilang mapaluha habang nilalakaran ang matarik na daan pauwi. Hindi dahil sa galit, kundi sa lungkot. Gusto niya lang magtrabaho. Gusto niya lang makapagsimula ng maayos na buhay para sa ama. Pero bakit parang kang hirap huminga sa isang mundong puno ng paghusga? Sa bahay, nadatnan niya si Aling Goria na pinapakain si Mang Rodel ng sabaw na may tinulang dahon ng kamote. Day, parang pagod ka, pansin ng matanda. Okay lang po ako, may pinatawag lang po si Ma'am Tessa. Tungkol saan? Tungkol po sa mga chismis sa opisina, kay Marco, sa motor, sa ulan, sa kung ano-anong imbento ng mga tao. Tahimik si Aling Goria. Inabot niya ang tuwalya sa likod ng upuan at iniabot sa dalaga. Anak, hindi mo kontrolado ang bibig ng iba, pero hawak mo ang paninindigan mo. Kaya huwag mong hayaang buwagin ka ng mga taong ang hanap lang ay pitasin ang mga matitibay. Napayuko si Lira. Iniisip ko na pong mag-resign, Nay. Napatingin si Aling Goria. Tumigil sa pag-aabot ng kutsara kay Mang Rodel.
Anak, ang ugat ng kahirapan ay hindi laging pera, kundi ang pagsukong wala pa sa laban. Lumingon si Lyra. Tumama ang mga salitang iyon sa puso niya, parang isang palad na marahang humagod sa likod ng kanyang pagod. Pero po, Lyra, sambit ni Mang Rodel, mahina ngunit matatag. Huwag kang bibitiw. Hindi ka pinalaki ng nanay mo para lang patumbahin ng ingay. Napaluha si Lyra, ngunit hindi na nagsalita. Sa halip, tumango. Sa loob ng gabing iyon, hindi siya nagsulat sa kanyang notebook. Hindi rin siya nagbasa. Umupo lang siya sa tabi ni tatay at pinatugtog ang lumang radyo habang tahimik na tinatapik ang likod nito. Kinabukasan, may kakaibang ningning sa mga mata ni Lyra. Habang ang iba ay nagtutuluman pa ring magsiksik ng personal na tsismis sa bawat pahina ng opisina, si Lyra ay tahimik na bumalik sa kanyang mesa, nag-organisa ng mga dokumento at pinasadahan ang lahat ng errors sa record logs ng nakaraang linggo. Napansin ni Marco ang katahimikan niya. Lyra, okay ka lang ba? Ngumiti si Lyra. Oo, mas okay na ako ngayon. Pasensya ka na kung ako ang naging dahilan ng gulo. Hindi mo kasalanan, Marco, sabat ni Lyra. Ang mundo lang talaga minsan mas mahilig sa kwento kesa sa katotohanan. Tumingin si Marco sa kanya. Humanga sa lakas ng loob ng dalaga. Hindi ito umaasa ng depensa. Hindi ito umaasa ng pag-angat mula sa iba. Siya mismo ang nagsusumikap igalaw muli ang mundo pabor sa kanya. Lumipas ang mga linggo. Lalo pang naging pulido ang trabaho ni Lyra. Nakita ni Ma'am Tessa ang linaw ng mga reports, ang accuracy ng records at ang maagang pagsagot niya sa email threads na dati inaabot ng 3 tao bago maresolba. Lyra, good job sa handling ng audit flow kahapon. Alam kong ikaw ang naglinis ng sequence ng dokumento. Puri ni Supervisor Tessa. Salamat po, ma'am. Habang ang iba ay abala pa rin sa bulungan, napapansin na rin ng ilan na kahit anong sira o tsismis, nananatiling matatag si Lyra. Hindi siya bumalik para sumagot. Bumalik siya para patunayan. Sa pantry isang hapon, habang kumakain si Lyra ng baon, lumapit ang dati mataray na si Jessa. Lyra, sorry kung minsan parang na-involve ako sa chika. Hindi ko alam na ganun kalalim yung pinagdadaanan mo. Ngumiti si Lyra. Okay lang, hindi mo naman kailangan malaman lahat. Hindi ko rin naman laging sinasabi, sana maging okay ulit kayo ni Marco. Kaibigan ko lang siya. Pero salamat. At sa isang sulok ng opisina, habang pinagmamasdan ni Verna ang tahimik na si Lyra na abala sa paglalagay ng label sa mga file folders, hindi niya maipaliwanag ang biglang pakiramdam ng pagkatalo kahit hindi sila naglaban. Sa isip ni Verna, bakit parang kahit anong gawin ko, siya pa rin ang pinupuri? Hindi niya alam, hindi sa ingay nagwawagi ang tao. Sa tahimik na katatagan, nagiging tunay ang respeto. At sa bawat tapik ng keyboard ni Lyra, isa-isa niyang tinatahi ang panibagong pagkatao, hindi bilang biktima ng tsismis, kundi bilang haligi ng dangal sa lugar na unti-unti na niyang inuukit. Hindi lamang ng sipag, kundi ng tiwala. Isa na namang abalang linggo sa Solara Logistics. Ang mga printer ay hindi tumitigil sa pagbuga ng mga papel. Sa bawat departamento may kanya-kanyang tensyon, ngunit sa admin office may isang taong tahimik ngunit laging alerto, si Lyra. Tahimik ngunit mapanuri at sa mga nagdaang araw may isang bagay siyang hindi mapalampas, isang pattern sa mga report na tila pamilyar at isang kilos na hindi niya inaakalang mangyayari. Bakit parang pareho to sa draft ko? Mahina niyang sambit habang hinahawak-hawak ang isang report na may pirma ni Verna. Hindi ito ang unang beses. 2, 3 beses na niya napapansin. Mga dokumentong inedit lang ng kaunti pero halatang galing sa kanyang sariling file. Ang formatting, ang phrasing, pati ang footnotes na eksaktong siya lang ang gumagawa. At sa huli, si Verna ang nagsusumite, tumatanggap ng papuri, at minsan pa nga, bonus.
Isang hapon, nadatnan ni Lyra si Verna sa conference room. Wala ito sa listahan ng naka-assign doon, pero naroon ito at hawak-hawak ang laptop ng isa sa mga OJT. "O Lyra," bapi ni Verna habang kinukumpuli ang files. "Nag-overtime ka na naman? Masipag mo talaga? Hindi ka pa rin nauubusan ng baon?" Ngumiti lang si Lyra at pinilit gawing magaan ang sagot. "Kailangan pong magsipag para sa pamilya." "Tama," sabay irap ni Verna nang hindi nakatingin si Lyra. Pagkalabas ni Lyra, hindi na niya napigilang mapabuntong hininga. Alam niya kung anong nangyayari. Alam niya na ginagamit ni Verna ang gawa ng iba para mapanatili ang kanyang imahe bilang mahusay at consistent. Ngunit paano niya ito ilalaban? Paano kung siya pa ang pagbintangan ng paninira? Wala siyang intensyong makipagbangayan. Ngunit hindi rin siya pwedeng tumahimik habang tuloy-tuloy ang pag-aangkin ni Verna ng mga bagay na hindi kanya. Kaya isang gabi, habang ang ibang empleyado ay abala sa social media o nasa bahay na, si Lyra ay tahimik na nagsulat ng liham. Sa papel, gamit ang ballpen na palaging nasa kanyang bag. Walang masyadong palamuti. Hindi ito reklamo. Isa itong mahinahong pagsisiwalat. "Ma'am Tessa, magandang gabi po. Nais ko lamang pong ipagbigay alam na sa mga nakaraang linggo, napapansin ko po na may ilang reports na naisusumite na tila may kahalintulad sa mga nauna kong draft. Ayokong magbintang, ngunit nais ko lamang pong humingi ng tulong na sana'y masuri ninyo ng maayos ang mga pinapasa ng bawat isa. Hindi ko layong manira, kundi panatilihin ang integridad ng trabaho. Salamat po sa pangunawa. Lubos na gumagalang, Lyra Santiago." Isinilid niya nito sa envelope at iniwan sa inbox ni Ma'am Tessa kinabukasan ng umaga. Isang simpleng liham, walang pangalan na pinangalanan, walang pagtuturo ng daliri. Ngunit sapat na ang laman nito para gumalaw ang katahimikan ng opisina. Hindi inaasahan ni Lyra na agad itong mababasa. Pagkalipas ng 2 oras, nakita niyang lumapit si Ma'am Tessa sa desk ni Verna. "Verna, pwede ba kitang makausap saglit sa opisina?" Napalingon ang lahat. Tumahimik ang paligid. Si Verna alatang nagulat, pero pinanatili ang pormalidad sa mukha. "Sure, ma'am." Casual niyang sagot, ngunit may kapansin-pansing pangangatog sa boses. Nang makapasok na sila sa opisina, agad na nilabas ni Ma'am Tessa ang isang folder. "Verna, ito ang report na ipinasa mo kahapon. Kumpara sa report na nasa draft folder ni Lyra, halos magkapareho word for word." "Ma'am, baka po nagkataon lang. Pareho naman po kaming gumagawa ng report. May footnote tipo na eksaktong ginagamit lang ni Lyra. May tag na ginagamit lang niya sa filing system. Hindi mo ito ginagamit dati, pero ngayon, kasama na sa report mo. I need an honest answer." Hindi nakapagsalita si Verna. Halatang nanuyo ang lalamunan niya. "Ma'am, baka may misunderstanding lang po. Hindi ko po intensyong angkinin." "Verna," malumanay ngunit mariin ang tono ni Tessa. "We'll begin an internal investigation. At kung mapapatunayan ito, baka kailangan mong harapin ang disciplinary action." Napaiyak si Verna paglabas ng opisina. Walang nakakaalam kung anong napag-usapan, ngunit ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang yabang ay tila napalitan ng lungkot. Ngunit sa lahat ng iyon, tahimik si Lyra. Walang nakakaalam na siya ang nagsulat ng liham. Walang nakakaalam na siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng imbestigasyon. Nanatili siya sa kanyang cubicle, patuloy sa pagtatrabaho. Walang binabanggit ni kaunting detalye. "Lyra," sabay bulong ni Marco habang inaabot ang isang folder. "Narinig ko kanina, may imbestigasyon daw kay Verna?" Tumango lang si Lyra. "May kinalaman ka ba?" Muling ngumiti si Lyra. "Minsan kasi Marco, hindi mo kailangan sumigaw para marinig ang totoo. Lalo na kung ang totoo, kusa rin namang lalabas sa tamang panahon." Napangiti si Marco. Hindi siya sigurado
kung paano niya mas lalo pang hahangaan ang babae sa harap niya. Isang babae na tahimik sa laban pero matatag sa prinsipyo. Doon, at habang pinagmamasdan ni Lyra ang gumuguhit na liwanag mula sa bintana, isang panibagong entry ang sinulat niya sa kanyang lumang notebook. Araw #128. Ang hustisya hindi palaging mabilis, pero kapag inilaban ng may dangal at walang yabang, kahit ang anino ng kasinungalingan ay hindi kayang tumagal. Sa mundong puno ng ingay at pag-aangkin, ang tahimik na katotohanan ang tunay na revolusyon. Nagmisto ng ordinaryong araw sa Solara Logistics, ang parehong umaga ng pagbukas ng mga computer, pagbasa ng email threads at pag-aayos ng mga papel sa filing cabinets. Ngunit may kakaibang katahimikan sa pagitan ng bawat department. Parang may hinihintay, umarahil ay may nababanaag na pagbabago. At sa gitna ng lahat, si Lyra ay abala pa rin sa kanyang gawain, bit-bit ang parehong kalmadong ngiti sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. "Lyra, ang aga mo na naman," bati ni Joyce habang dumadaan sa likod ng kanyang mesa. "Sanay lang po talaga, Joyce. Mas gusto ko po kasi yung hindi nagmamadali," sagot ni Lyra habang inaayos ang ilang log sheets. Lingid sa kanyang kaalaman, napapansin na ng maraming tao ang kakaibang disiplina niya. Hindi lang ito basta trabaho para kay Lyra, kundi panata. Kaya kahit pagod, kahit basang-basa sa ulan minsan, kahit walang kain, hindi siya pumapalya sa pagiging maagap at maayos sa lahat ng ginagawa. At sa araw na iyon, napuno ang maliit na function room sa ikalawang palapag ng opisina. Tinawag ang lahat ng empleyado para sa isang quarterly team assembly. Bagay na normal, ngunit tila may mas espesyal na pakay. "Good morning, team!" bungad ni Supervisor Tessa. Suot ang simpleng itim na blazer, habang inaayos ang notes niya sa podium. "Sa dami ng ating pinagdaanang buwan nitong quarter, nais ko lang muna kayong pasalamatan. Sa gitna ng pandemya, bagyo, deadlines, at kahit chismis, sabay tingin sa mga nakangiting empleyado, nandito pa rin kayo, lumalaban at nagtutulungan." Ngunit bago matapos ang kanyang pagsasalita, bigla siyang ngumiti at tumingin sa audience. "Ngayon," dagdag niya, "may isa akong taong gustong banggitin. Isang empleyado na bagamat tahimik ay palaging maaasahan. Hindi kailanman humingi ng papuri. Hindi rin siya nagreklamo kahit na siya ang pinakauna sa opisina. At madalas siya ring huling umuwi." Napalingon ang lahat. Ang iba nagbubulungan. Hanggang sa marinig ang pangalan. "Lyra Santiago, can you please come here in front?" Napatingin si Lyra, tila hindi makapaniwala. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tahimik siyang tumayo. Bahagyang nanginginig ang tuhod at lumapit sa unahan. Pagdating sa harap, ngumiti si Ma'am Tessa. "Lyra, mula pa nang dumating ka dito, nakita namin ang dedikasyon mo sa trabaho. Hindi lingib sa kaalaman ng marami na pinili mong lumakad ng 10 kilometro araw-araw para lang makarating dito sa oras. At sa kabila ng lahat ng intriga at pagdududa, hindi ka kailanman bumitiw." Napalunok si Lyra. Pigil ang luha. Ito ang dahilan kung bakit kami sa HR ay magsisimula ng isang programang tatawaging Model Employee Recognition Program. Sabay sabit ni Ma'am Tessa ng isang temporary badge sa dibdib ni Lyra. Nagpalakpakan ang buong opisina. Ang dating mga bulong ngayon ay mga papuri na. Si Jessa, na dati laging may komentaryo, ay tumango at ngumiti. Si Joyce, na minsan ay tahimik sa gilid, ay sumigaw pa ng "Go, Lyra!" "Salamat po," mahinang sambit ni Lyra habang hawak ang badge. "Hindi ko po akalaing mapapansin niyo po ako. Gusto ko lang pong gawin ang trabaho ko. Para po sa pamilya ko." Kinabukasan, habang nilalakad niya muli ang kalsadang paliko at maputik, may isang sasakyan na huminto sa tabi niya. "Lyra!" sigaw ng isang lalaking driver. "Hatid na kita. Galing ako sa bayan." "Salamat po, kuya. Malapit na rin naman po ako." Next time ha. Huwag ka nang mahiya." Hindi lang siya minsang inalok ng sakay.
maging ang isang tricycle driver na kilala lang niya sa muka, bigla siyang sinabayan isang araw. "Miss Lira, hatid kita. Libre to. Saludo ako sa'yo." Ngunit sa lahat ng iyon, mas nanatili pa rin siyang sanay sa kanyang paglalakad. Dahil para sa kanya, bawat hakbang ay may halaga. Parang paalala sa kung sino siya at kung bakit siya lumalaban. Samantala, sa kabilang dako ng opisina, tahimik si Marco habang inaayos ang maliit na kahon na may lamang bagong pares ng sapatos. Hindi ito mamahalin. Isang simpleng running shoes lang, kulay puti na may asul na lining. Ngunit pinili niya itong mabuti, halos 3 linggo na niyang iniipon ang budget para dito. "Sir Marco," bulong ng isang staff, "regalo niyo yan kay Lira, no?" "En? Hindi. Baka sabay tawa niya. "Pungnan natin kung may lakas ng loob akong ibigay." Ngunit sa totoo lang, ilang beses na niyang planong iabot iyon. Ngunit tuwing lalapit siya, palaging may ibang tao o palaging abala si Lira. At minsan, nag-aalangan siya. Ayaw niyang isipin itong may kapalit ang lahat ng papuri o kabaitan niya. Gusto niya lang na maramdaman ito na may isang taong naniniwala at patuloy na humahanga sa kanya. Isang hapon, habang inaayos ni Lira ang filing cabinet, lumapit si Joyce. "Uy, Lira, pinapatawag ka raw ni Ma'am Tessa bukas. Special meeting daw, sabi sa HR." Napakunot ang noo ni Lira. "Special meeting?" "Oo, confidential. Pero mukhang good news. Excited ka na ba?" Natawa si Lira. "Hindi ko pa alam kung matatakot o matutuwa ako. Sigurado ako matutuwa ka. Sa dami ng ginagawa mo, panahon na para makuha mo rin ang spotlight." Ngunit habang papauwi si Lira ng gabing iyon, may kung anong kaba ang bumabalot sa kanya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil hindi siya sanay sa pansin. Hindi siya sanay sa pagbubunyi. Pero sa kabila ng kaba, nagpasalamat siya sa langit. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Mang Rodel na nakangiti. "Anak, nakita kita sa Facebook post ng HR. May badge ka raw ngayon?" "Napansin lang po siguro nila ako, Tay." "Hindi lang napansin, anak. Nakita ka nila. At ngayon, isa ka ng inspirasyon." At bago matulog, binuksan ni Lira ang kanyang lumang notebook. Isang pahina ang muling napuno ng tinta. Araw numero 146. May mga panahong iniisip mong hindi ka kailanman mapapansin. Pero tandaan, ang ilaw ay hindi dumarating para sa mga sumisigaw, kundi para sa mga patuloy na kumikilos kahit walang nakakakita. Ang liwanag ng mga ilaw sa function hall ng Solara Logistics ay tila mas matalim sa araw na iyon. Sa entablado, may nakaayos na backdrop na may nakasulat na "Gabi ng Parangal", pagkilala sa mga haligi ng sipag at katapatan. Lahat ng empleyado ay nakaupo sa puting monoblock chairs, may kasamang pagkain sa gilid at may bitbit na excitement. Ilang araw nang umuugong ang balita, may tatanghaling ulirang empleyado ng taon. Ngunit walang may ideya kung sino ito. Wala ring nakakaalam ng buong detalye ng programa maliban sa mga tagapag-organisa ng HR. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakauo si Lira. Hindi siya sanay sa ganitong mga okasyon. Nakasuot siya ng kanyang pinakamaayos na blusa at palda. Pinlansa niya ito kagabi gamit ang lumang plansa ni Aling Gloria. Ang sapatos niya ay parehong-pares na ginagamit niya sa opisina. Pinunasan lang ng masinsinan upang magmukhang bago. Wala siyang inaasahan, ngunit batid niyang may malalim na dahilan kung bakit siya pinatawag. "Sigurado ka bang hindi ka kinikilig?" Biro ni Joyce habang sumisilip mula sa tabi. "Hindi, kinakabahan ako," sagot ni Lira na pilit tinatawanan ng kaba sa dibdib. Nagsimula ang programa. May maikling mensahe si Supervisor Tessa. Pagkatapos ay ilang video montage ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Lahat ay masigla, may halakhak
at may mga biro. Ngunit sa kalagitnaan ng palabas, biglang tumunog ang microphone at may tinawag na pangalan. At sa lahat ng hirap, sa lahat ng walang sawang pagsusumikap, ngayong gabi nais naming kilalanin ang isang tao na tahimik man ay nagsilbing inspirasyon sa maraming kasamahan sa opisina. Isang taong hindi kailanman humingi ng kapalit, ngunit palaging andyan, masipag, matatag at tapat. Pumintig ang puso ni Lyra. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang tuhod pero itinulak siya ng maliit na tapik ng lakas ng loob. Habang papalapit sa entablado, pakiramdam niya ay mabigat ang bawat hakbang. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng mga taong minsan ay bumalewala sa kanya. Ngayon lahat ay tumitingin, ngumiti at palakpak ang alay. Pagdating sa entablado, sinalubong siya ni Ma'am Tessa na may hawak na maliit na kahon. Mula rito ay kinuha ang isang medalyang may ukit na Ulirang Empleyado ng Taon 2025 at isinabit ito sa leeg ni Lyra. Salamat Lyra, malumanay na bulong ni Tessa habang nilalagay ang medalya. Matagal na naming nakita to sayo. Panahon na para malaman ng lahat. Hinawakan ni Lyra ang mikropono. Sa likod ng usok ng ilaw at init ng palakpakan, nakita niya ang mga pamilyar na mukha, sina Joyce, Marco, maging si Jessa na ngayon ay tahimik na nakangiti. Ngunit sa gitna ng mga ito, may isang taong hindi niya inaasahang darating, si Mang Rodel. Naka-wheelchair, may oxygen sa ilong, ngunit may pinakamatamis ng ngiti. Tay, mahina niyang bulong, halos hindi na niya narinig ang sariling boses. Inihatid namin siya, sabi ni Aling Gloria mula sa gilid, habang itinutulak ang wheelchair. Hindi pwedeng hindi siya narito. Tumulo agad ang luha ni Lyra, ngunit pinilit pa rin niyang magsalita sa harap ng lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lyra Santiago, at sa totoo lang po, hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung bakit ako andito. May munting tawa ang ilan sa audience, ngunit agad na pumahimik muli nang magsimulang manginig ang tinig niya. Hindi po ako matalino. Hindi po ako galing sa malaking paaralan. Hindi rin po ako palaging tama. Pero sa bawat araw na nilalakad ko ang 10 kilometro patungong trabaho, lagi ko pong dala ang pangalan ng ama kong may sakit. Ang mukha ng aling tumutulong sa amin sa bahay at ang panalangin ko na sana, isang araw, mapansin din po ako. Tumigil siya sandali, lumunok ng laway. Hindi po ako naglakad para mapansin. Naglakad po ako kasi iyon lang ang kaya ko. Pero ngayon pong narito ako. Habang may nakasabit na medalya sa leeg ko, gusto ko pong sabihin na minsan ang panalangin na tahimik lang umaabot din sa langit. Napaiyak si Joyce. Si Marco ay hindi makatingin sa iba, nakatingin lang kay Lyra at tahimik na pumalakpak. Sa likod ng hall si Verna ay naroroon. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nakangiti. Tumayo lamang siya, tahimik at marahang lumabas ng pinto habang ang buong opisina ay pumapalakpak sa babaeng minsang nilait, pinagdudahan at binaliwala. Pagkababa ni Lyra sa entablado, lumapit agad si Mang Rodel. Anak, nakita mo? Narinig nila. Nakita ka nila. Yumuko si Lyra at yumakap sa ama. Hindi po ito medalya ko, Tay. Medalya po natin to. Dahil kung hindi niyo po ako tinuruan tumindig, hindi po ako marunong lumakad. At sa gabing iyon, habang unti-unting nauubos ang tunog ng mga palakpak, isang babae ang tahimik na naupo muli sa kanyang upuan. Bit-bit ang isang medalya, isang bagong lakas ng loob, at isang panibagong pangarap. Ang maging inspirasyon hindi dahil sa tagumpay, kundi sa katapatan sa tahimik na laban ng araw-araw. Makalipas ang ilang araw mula sa gabi ng parangal, tila may panibagong hangin na umiikot sa loob ng opisina. Hindi na bulungan ang nangingibabaw, kundi pagbati. Hindi na mga mata ng pagdududa, kundi mga mata ng paghanga. Si Lyra Santiago, na dati palaging tahimik sa kanyang sulok, ngayoy itinuturing ng haligi ng disiplina
at inspirasyon ng buong Solara Logistics. At sa kanyang mesa, isang sobre ang naghihintay, kulay kremang papel, may logo ng kumpanya, at ang pangalan niya ay nakasulat ng maayos sa harap, For Miss Lira Santiago. Bumukas ang kanyang dibdib sa kaba. Maingat niyang binuksan ang sobre, at sa loob ay may isang liham mula sa HR, nilagdaan mismo ni Supervisor Tessa. Lira, bilang pasasalamat sa iyong katapatan at dedikasyon sa kumpanya, nais ka naming alukin ng isang buong scholarship para sa isang business management course sa lokal na kolehiyo. Ang kumpanya ang sasagot sa matrikula, libro at iba pang learning materials. Hinihiling naming tanggapin mo ang regalong ito bilang panimula ng mas malawak mong paglalakbay. Lubos na gumagalang, Tessa Miraval, Administrative Supervisor, Solara Logistics. Napatigil si Lira sa pagbasa. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang luha sa sulok ng kanyang mata. Uy, Lira! Sabay lapit ni Marco na may dalang kape. Anong laman yan? Napatingin si Lira sa kanya. Scholarship daw, para sa business course. Napangiti si Marco. Alam ko na yan. Ako nga dapat ang mag-abot sa'yo, pero ayaw ni Ma'am Tessa. Gusto daw niya personal mong mabasa. Bakit ako? Tanong ni Lira. Parang hindi pa rin makapaniwala. Dahil ikaw yung hindi humingi, pero pinaka-karapat dapat. Kinabukasan, pinatawag siya ni Supervisor Tessa. Lira, bago ka pa magsabi ng alinman, gusto kong malaman mo. Hindi ito awa. Hindi ito dahil sikat ka ngayon. Matagal ka na naming sinusubaybayan. Ilang beses na kitang ipinaglaban sa management. Ma'am, hindi ko po alam kung kaya ko pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Don't worry, papayagan ka naming mag-part-time. Ia-adjust natin ang schedule mo. Gusto ka naming makitang lumago, Lira. Hindi lang sa trabaho, kundi bilang babae na kayang bumuo ng sariling landas. Tumango si Lira habang pinipigil ang emosyon. Salamat po, ma'am. Salamat po sa tiwala. Mula noon, naging iba ang ikot ng araw ni Lira. Tuwing umaga, pumapasok pa rin siya sa opisina, ngunit kalahating araw na lang. Sa hapon naman, diretso siya sa kolehiyong pinapasukan, bitbit ang bagong bag, isang second-hand laptop mula sa kumpanya at isang notebook na puno ng pangarap. Minsan ay nasasalubong siya ni Marco, laging may dalang kung ano-ano. O may baon ka bang merienda? Nagbaon ako ng banana bread, gawa ng ate ko. Gusto mo? Marco, sabay tawa ni Lira. Pangatlong araw mo na tong ginagawa. Baka isipin ng ate mo, binubusog mo ko para ligawan. Hindi ko naman gagawin kung wala akong dahilan. Sagot ni Marco sabay kindat. Hindi man sweet sa salita, ramdam ni Lira ang presensya ni Marco sa lahat ng paraan. Lagi itong nandyan. Hindi demanding, hindi madaldal, ngunit laging nakahanda kung kailan siya nangangailangan ng kaagapay. At sa gitna ng pagbabagong iyon, unti-unti ring bumalik ang lakas ni Mang Rodel. Sa tulong ng libreng gamutan mula sa referral ni Ma'am Tessa at sa masustansyang pagkain na laging ipinapabaon ni Aling Gloria, muling naging buhay ang sigla ni tatay. Anak, may plano ako. Sambit ni Mang Rodel habang pinupunasan ang lumang mesa sa labas ng bahay. Ano yun, tay? Gawan natin ng munting classroom ang likod ng bahay. Yung parang maliit na kubo lang para sa mga batang gustong matuto ng basic na math o kung paano mag-ipon. Ang dami ko kasing naririnig na tinuturuan mo raw ang mga bata sa barangay ng accounting. Ngumiti si Lira. Opo. Tuwing Sabado, pumupunta yung ilang high school students. Tinutulungan ko sila gumawa ng simplified budget. Yung tipong pang piso-net budget planning hanggang pang merienda savings. Yan ang gusto ko sa'yo, anak. Di ka lang marunong tumanggap ng biyaya, marunong ka ring magbahagi. Sa likod ng kanilang bahay, may 4 na lumang upuan at isang mesa na gawa sa pinagtagpitagping plywood. Isang Sabado ng umaga, may 7 kabataan na dumating. 3 babae
4 na lalaki. Lahat ay may kanya-kanyang notebook at lapis. Ate Lira, di po ako marunong sa pagbabudget, sabi ng batang si Ronel, 30 taong gulang. Okay lang, ako rin dati, hindi ko rin alam kung paano pagkakasyayahin ang 100 pesos sa isang linggo. Sabay tawa ni Lira. Paano niyo po nagagawa? Tanong ni Ella. Ang sikreto, ani Lira, habang nagsusulat sa pisarang gawa sa kahoy at kartolina, ay unahin ang kailangan, hindi ang gusto. Paano po kung lagi pong gustong ng chichirya? Singit ni Ronel. Sa likod ng kanilang bahay, may 4 na lumang upuan at isang mesa na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Isang Sabado ng umaga, may 7 kabataan na dumating. 3 babae, 4 na lalaki. Lahat ay may kanya-kanyang notebook at lapis. Ate Lira, di po ako marunong sa pagbabudget, sabi ng batang si Ronel, 13 taong gulang. Okay lang, ako rin dati, hindi ko rin alam kung paano pagkakasyahin ang 100 pesos sa isang linggo. Sabay tawa ni Lira. Paano niyo po nagagawa? Tanong ni Ella. Ang sikreto, ani Lira habang nagsusulat sa pisarang gawa sa kahoy at kartolina, ay unahin ang kailangan, hindi ang gusto. Paano po kung lagi pong gusto ng chichirya? Singit ni Ronel. E di taddarin mo ng chichirya yung allowance mo, tapos pagdating ng Martes, gutom ka na. Diba? Kaya simulan natin sa paghahati ng piso, pangkain, pang-project at savings. Kahit piso lang ang matira araw-araw, pag isang buwan mong ginawa yon, magkano yon? 30 pesos, sabay-sabay na sagot ng mga bata. See? Mas malaki pa sa isang sachet ng kape. Di ba, Nay Gloria? Tawanan sila habang nagkakape si Aling Gloria sa gilid. Habang lumalalim ang gabi, bumalik si Lira sa kanyang silid. Binuksan ang kanyang lumang notebook. Ngayon ay halos ubos na ang pahina. Sa pinakabago niyang entry, isinulat niya, Araw number 165. Masarap palang matutong hindi lang para sa sarili, kundi para maituro rin sa iba. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano kalayo ang narating, kundi kung gaano karami ang nadala mong kasama. At sa tabi ng notebook na iyon, tahimik na inilapag ni Marco ang kahon ng sapatos na ilang linggo na niyang tinatago. Para sa mga darating mong lakad, Lira, sana samahan kita kahit saan to dadalhin. Tahimik si Lira, mumiti, tumango. Ang bagong hakbang ng kanyang buhay ay nagsisimula na. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa sa paglalakad. Mabilis na humalap ang balita. Hindi lang sa loob ng Solara Logistics, kundi maging sa mga kapartner nitong kumpanya at ilang media network sa lokal na syudad. Isang headline sa email thread ng mga empleyado ang nagpanganga sa marami. Dating supervisor sa isang logistics firm, nahuli sa kasong falsification of records at fund misappropriation. Walang pangalan sa subject line. Ngunit pag-click ng mga tao sa artikulo, lumitaw ang litratong kilala ng lahat. Si Verna de la Rosa, ang dating supervisor na minsang naging sentro ng intriga at kontrobersya sa opisina ni Lira. Si Verna po? Usal ni Joyce habang binabasa ang article sa cellphone. Oo nga, sabay-sabat ni Jessa. Nasa ibang kumpanya na yan ngayon, pero ayun, nahuli rin pala. Lumapit si Marco sa mesa ni Lira, may hawak na tasa ng kape. Nabasa mo na to? Tahimik na tumango si Lira habang pinagmamasdan ang screen ng kanyang computer. Wala siyang sinabing masama, wala rin siyang pinakitang saya sa pagbagsak ng taong minsang nagpahirap sa kanya. Lira? Tanong ni Marco, ano nararamdaman mo? Hindi ako masaya, tugon niya. Pero totoo yung kasabihan, sa dulo ng lahat, lalabas din ang totoo. Ilang araw matapos ang balitang iyon, muling tinawag si Lira ng HR. Ngunit hindi para sa imbestigasyon, kundi para sa panibagong oportunidad. Lira, may inendorso sa amin ang isang community foundation, paliwang ni Ma'am Tessa habang nakaupo sa opisina. They're organizing a youth development seminar sa probinsya at gusto kanilang maging speaker. Nanlaki ang mata ni Lira. Ako po? Oo,
Gusto nila ng tao na hindi lang may tagumpay, kundi may kwento. At sino pa ba ang may mas buhay na kwento kundi ikaw? Dumating ang araw ng seminar. Sa isang covered court sa bayan ng San Gabriel, sinalubong siya ng mahigit 100 kabataan mula sa iba't ibang barangay. May ilan pa ngang mga guro, barangay officials at ilang NGO representatives. Simple lang ang entablado. May tarpaulin na may nakasulat na Seminar sa Katatagan at Dedikasyon. Isang hapon kasama si Lyra Santiago. Nakatayo siya sa gitna, hawak ang mikropono. Ngayon ay hindi na siya nanginginig sa kaba gaya ng dati. Sa halip, may paninindigan ang kanyang tinig. Alam niyo po, hindi ako produkto ng magagarang eskwelahan. Hindi rin po ako nagmula sa pamilyang may kaya. Pero araw-araw akong lumakad ng 10 kilometro. Hindi dahil wala akong pera sa pamasahe, kundi dahil gusto kong makarating sa mga pangarap ko. Tahimik ang mga tagapakinig. May ilan sa kanila ang napapailing, hindi makapaniwala sa kanyang kwento. Ngunit ang mga mata nila'y puno ng pag-asa. Hindi ko po sinukuan ang landas ko kahit madilim. Dahil alam ko, basta't patuloy kang lumalakad, darating at darating ka rin sa liwanag. Palakpakan. Maya-maya, lumapit ang isang matandang lalaki na kinatawan ng isa sa mga donor groups. Miss Lyra, ani nito, bilang suporta sa ginagawa ninyong pagtuturo sa barangay, nais naming ipagkaloob ang donasyon na ito para sa learning center na tinatayo ninyo. Isang sobre ang iniabot, may kasamang pangako ng kagamitan, whiteboard, upuan, libro at second-hand desktop computers. Napaiyak si Lyra. Hindi dahil sa halaga ng tulong, kundi dahil sa wakas, ang simpleng pangarap niyang makatulong sa iba ay unti-unti nang natutupad. Pagbalik sa baryo, sinalubong siya ng mga kabataang dati tinuturuan lang niya sa isang lumang lamesa sa likod ng bahay. Ngayon, may sarili na silang learning space, isang maaliwalas na silid na gawa sa pinagsama-samang plywood, yero at bagong pintura na kulay bughaw. Nakasabit sa pinto ang isang simpleng karatula, Lakbay Aral, Aklat, Pangarap at Pag-asa. Si Mang Rodel, bagamat hindi pa ganap ang lakas, ay nagpipilit pa ring dumalo sa mga klase bilang tagapagbantay. Si Aling Goria naman ay laging may baong biskwit para sa mga bata. Samantala, sa lungsod, si Marco ay abala sa pagtipa sa kanyang laptop. Matagal na niyang iniisip ito. At sa wakas ay natapos din. Isang feature article tungkol kay Lyra. Isinumite niya ito sa isang lokal na pahayagan at hindi nagtagal nalathala ito sa Sunday edition sa ilalim ng People's Story of the Week. Title: Ang Dalagang Lumakad sa Pangarap, Kwento ni Lyra Santiago. Sa artikulo, isinulat niya ang buong paglalakbay ni Lyra mula sa araw-araw na paglalakad, sa mga pagsubok sa trabaho, sa tahimik na laban sa opinyon ng iba, hanggang sa pagkamit ng tagumpay na hindi nakapatong sa pangalan, kundi sa ugat ng sipag at paninindigan. Sa panimula, isinulat niya, hindi niya kailangang sumigaw para mapansin, hindi niya kailangang sumabay sa uso para marinig. Isa lang ang ginawa niya, lumakad at hindi sumuko. At sa huling bahagi ng artikulo, kung ang bawat hakbang ay may kasamang tiwala, darating ang araw na hindi mo na kailangang lakarin ang pangarap dahil ang pangarap mismo ang lalapit sa iyo. Sa bahay nila Lyra, habang pinapahinga ni Mang Rodel ang kanyang likod sa labas, tahimik siyang nagbabasa ng artikulo mula sa diaryong ibinigay ni Marco. Anak, sikat ka na, sabay ngiti nito. Hindi po importante ang pagsikat, tay. Basta may natutulungan ako, masaya na po ako. Pero proud ako, Lyra, kasi ang kwento mo hindi lang tungkol sa hirap, kundi sa dignidad. At habang ang hangin ng hapon ay dumadaloy sa bukas na bintana ng kanilang tahanan, at ang tunog ng mga batang nag-aaral sa learning center ay kumakanta ng alphabet, napangiti si Lyra at muling binuksan ang kanyang lumang notebook. Araw number 190, ang kabutihan kahit gaano katagal,
bumabalik din sa atin. Hindi palaging sa anyong inaasahan, pero laging sapat para patuloy tayong maniwala. Mula sa isang tahimik at liblib na barangay, ang Baryo Calintian ay unti-unting naging isang puok na dinadayo, hindi dahil sa mga produkto nito, kundi dahil sa kwento ng isang tao, isang kwento ng tahimik na tagumpay na naging lakas ng komunidad. Ngayon, may bagong kulay ang mga dingding ng mga lumang eskwelahan. May mga murang mural ng mga batang nagbabasa ng libro. At sa mismong sentro ng barangay, isang karatulang may malaking titik ang nakasabit. Baryo Calintian, sentro ng lakbay-aral. Dito nagsimula ang bawat hakbang ng pag-asa. Hindi na pangkaraniwan ang pagdating ng mga bisita. Mga estudyante mula sa ibang lugar, guro, NGO workers, at maging ilang government officials ay dumadayo para makita ang community learning hub na pinasimulan ni Lyra Santiago, ang babaeng minsang nilalakad ang 10 kilometro araw-araw patungong lungsod. Isang araw, habang tinuturuan ni Lyra ang isang grupo ng kabataan sa simpleng silid-aralan na kanilang tinayo sa gilid ng barangay hall, lumapit si Joyce, dating ang office mate sa Solara Logistics. "Lyra," bungad ni Joyce, "hindi ko pa rin mag-get over. Ang ganda ng transformation ng lugar ninyo. Noon, parang probinsyang malayo sa mundo. Ngayon, parang campus." Natawa si Lyra, sabay hagod sa buhok. "Lahat ng to, hindi ko rin inakala, pero nung binuksan ng kumpanya ang pinto para sa community engagement projects, siniguro kong magsisimula kami rito mismo, sa Calintian." Mula nang italaga siya bilang Community Program and CSR Coordinator ng Solara Logistics, sinigurado niyang ang unang proyektong isusulong ay ang Lakbay-Aral, isang serye ng community-based education initiatives para sa kabataan at mga magulang. Dito, tinuturo ang basic financial literacy, livelihood planning, at soft skills na maaaring magamit ng mga bata at matatanda sa kani-kanilang kabuhayan. "Ang galing mo talaga, Lyra," wika ni Joyce habang pinagmamasdan ng mga bata. "Pati headquarters natin sa Solara, may balita na raw na balak mong gawing model barangay ang Calintian para sa national rollout ng program." "Plano pa lang, pero sana mapagtulungan," sagot ni Lyra. Sa isang sulok ng barangay, maririnig ang ingay ng bagong biling tricycle na ginagamit ni Mang Rodel. Hindi na ito ang dating payat at laging hinihingal na amang nakahiga. Ngayon, siya na ang tagahatid ng mga estudyante tuwing umaga. At minsan ay delivery partner ng learning materials para sa programa. "O anak," bati ni Mang Rodel habang nagpapark sa tapat ng learning hub, "may bago kang bisita, yung taga-universidad sa San Rafael. Yung professor na gustong i-feature yung program?" "Oo, siya nga. May dalang kamera, may kasama pang estudyanteng mamamahayag." Pumasok si Lyra sa hall at doon sinalubong siya ng propesor na may dalang dokumento. "Miss Santiago, kami po ay lubos na humahanga sa proyekto ninyo. Gusto po sana naming gawing case study ang Lakbay-Aral para sa isang education reform symposium sa Metro Manila." Hindi nakapagsalita si Lyra agad. Napatingin siya sa paligid, mga batang abala sa gawaing bahay habang nakikinig ng basic economics, mga nanay na nagbabasa ng health pamphlets at si Aling Gloria na nakaupo sa tabi ng pasilyo, may hawak na pamaypay. Sa mismong araw ding iyon, may munting programa sa barangay na inorganisa ng mga kabataan. Isa itong simpleng pasasalamat sa mga tagapagtaguyod ng Lakbay-Aral. Wala itong engrandeng dekorasyon, ngunit ang damdamin ng bawat salita sa programa ay mas mainit pa sa anumang palakpakan. Sa gitna ng programa, tinawag si Aling Gloria sa entablado. Siya po ang naging ina, lola at tagapangalaga sa amin nang wala kami. Pahayag ni Lyra habang binibigyan ng plake si Aling Gloria. "Hindi po mabubuo ang Lakbay-Aral kung hindi niya ako pinakain, pinatibay at pinaniwalaang may mararating ako." Umiyak si Aling Gloria habang sinasabing hindi ako marunong magsalita sa harap,
Pero gusto kong sabihin, kung may anak akong ipinagmamalaki ko, si Lyra yon. At sa lahat ng batang nandito, sana balang araw, kayo rin, maging inspirasyon. Dahil sa dedikasyon ni Lyra, hindi na mabilang ang mga estudyanteng lumapit sa kanya, nagpapayo, nagtatanong at humihingi ng gabay sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ate Lyra, tanong ni Kian, isang grade 10 student, paano kung hindi ako matalino pero gusto kong maging engineer? Hindi mo kailangang maging pinakamatalino, Kian, sagot ni Lyra, pero kailangan mong maging pinakadeterminado. Dahil sa dulo ng karera, hindi tanong kung sino ang mabilis, ang tanong, sino ang hindi huminto. Minsan, may mga batang nagiiwan sa kanya ng mga sulat. Salamat po, Ate Lyra. Dati po iniisip ko wala akong kwenta. Pero dahil po sa inyo, gusto ko na ring nakapagtapos. Aliana, 14 years old. Ang dating payak at maputik na daan ay ngayon ay may mga signposts na may inspirational quotes. Isa sa mga pinakaunang inilagay ni Marco ay may simpleng mensahe. Hindi hadlang ang layo kung ang puso mo ay malapit sa pangarap. Isang gabi, habang tahimik si Lyra sa kanyang lamesa, muling binuksan niya ang kanyang lumang notebook. Ang mga pahina ay halos ubos na, ngunit bago niya ito isara, sinulat niya ang huling entry para sa araw na iyon. Araw number 210. Hindi ako ang nagbago sa baryo. Sila ang nagbago dahil naniwala sila na kaya nilang magbago. Ako lang ang unang lumakad, sila ang sumunod. At sa paglalakad naming sabay-sabay, doon kami naging lakas ng isa't isa. Sa labas ng bahay, sumisigaw si Mang Rodel, "Anak, bukas ako na maghahaid sa mga bata sa center." At sa pusod ng baryong dati tahimik at salat sa oportunidad, ngayon may isang pangalan na binibigkas ng bawat bata na may pangarap. Si Ate Lyra, kung nagawa niya, kaya rin namin. Mainit ang simoy ng hangin sa hapon na iyon. Ang araw ay lumulubog na, pero ang liwanag ay tila nanatiling nakasunod sa babaeng nakabatik na bestida na may ngiting abot hanggang langit. Si Lyra Santiago, ngayon ay 28 taong gulang at opisyal na nagtapos ng kursong business management sa kolehiyo na minsang inakala niyang abot tanaw lang. Ngunit hindi maaabot. Ang buong seremonyal hall ng eskwelahan ay napuno ng palakpakan nang banggitin ng announcer ang kanyang pangalan. Lyra Santiago, cum laude, Bachelor of Science in Business Management. Naglakad siyang nakatingala, ngunit may luhang lumuluha sa gilid ng mata. Sa kamay niya ay mahigpit na hawak ang medalya, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ng tumindig sa kanya, kay tatay, kay Aling Gloria, sa mga batang tinuruan niya, at sa bawat kilometro ng kanyang nilakad. Sa gitna ng mga estudyanteng kumukuha ng selfies at family photos, isang simpleng eksena ang hindi maitatanggi ng sinuman ang kahulugan. "Anak," sabi ni Mang Rodel habang hawak ang kanyang saklay, "ang dating pangarap lang natin, diploma, ngayon nasa kamay mo na." Yumakap si Lyra sa ama. "Hindi po ito diploma lang, tay. Ito po ang paalala na lahat ng pagod natin walang nasayang." Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ng matiyagang pag-iipon, dagdag ng kaunting ayuda mula sa kumpanyang dati niyang pinagtatabahuhan at sa tulong ng mga kaibigan at donor na patuloy na humahanga sa kanya, nakabili si Lyra ng maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa lungsod. May maliit itong hardin sa harap, may isang silid-aralan sa likod, at may silid na espesyal para kay Mang Rodel at Aling Gloria. Isang araw, habang inaayos niya ang mga kagamitan sa bahay, dumating si Marco. May suot itong polo na mas malinis kaysa karaniwan at may dalang maliit na kahon. "Uy," bati ni Lyra, "may dala ka na namang banana bread?" Hindi agad sumagot si Marco. Sa halip, lumapit siya sa gitna ng sala, lumuhod sa harap ni Lyra. Hindi hawak ang singsing, kundi ang isang proposed business plan na kapaloob sa kahon. Ilang buwan nang lumipas,
opisyal nang inilunsad ang Lakbay Tiwala, isang non-profit na nagbibigay ng mentoring, skills training at livelihood support sa mga kabataan mula sa liblib na lugar. Ang headquarters nito ay matatagpuan sa mismong lote kung saan dating nakatayo ang lumang bahay ni Lira sa Calintian. Pinalitan ito ng isang eco-friendly community center na gawa sa mga repurposed materials, may library, computer lab at open-air classroom. Sa araw ng inauguration, umapaw ang mga bisita, dating scholars, mga lokal na opisyal at ilang media groups. Ngunit sa gitna ng engrandeng selebrasyon, isa lang ang eksenang pinakatumatak sa puso ni Lira. Habang siya ay nagsusulat ng pangalan sa librong Guests of Gratitude, may batang babae na lumapit sa kanya. Nakaban, may lumang ngunit malinis na damit at may hawak na notebook na may sticker na Dream Big. "Ate," mahinang sabi ng bata. "Ate Lira?" "Yes, iha," sagot ni Lira habang lumuhod para mapantayan ang kanyang tingin. "Pwede po ba akong maging katulad mo?" Napaluha si Lira. Walang ibang tanong ang tumama sa kanya ng ganoon. Hinawakan niya ang kamay ng bata. "Ano ang pangalan mo?" "Shane po." "Shane," sambit niya. "Mas kaya mong lampasan ako. Basta tandaan mo lang, kahit gaano kalayo ang pupuntahan mo, huwag mong isusuko ang unang hakbang. Kasi minsan, yung pinakaunang lakad ang pinakamahirap. Pero ito rin ang magdadala sa iyo sa pinakamagandang lugar." Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Calintian, ang mga ilaw ng Lakbay Tiwala Center ay nagsisimula ng magliwanag. Sa garden nito ay may isang maliit na marker na nakasulat. "Para sa bawat paang nilakad, para sa bawat pusong hindi sumuko. Lakbay Tiwala sa paniniwalang ang bawat bata may kakayahang lumipad." Si Marco, habang nakasandig sa pader, ay lumapit kay Lira na nooy nakatitig sa marker. "Naalala mo pa ba dati, Lira?" bungad niya. "Nung basang-basa ka sa ulan at niayaw mo pangang sumakay sa motor ko?" Tumawa si Lira. "Oo, nahihiya pa ako noon. Takot sa kung anong sasabihin ng tao. Ngayon, ikaw na ang pinupuntahan ng tao para sabihin gusto nilang maging katulad mo." "Hindi nila kailangan maging katulad ko, Marco. Gusto ko lang maging paalala na kahit tahimik, kahit mahirap, pwedeng makatawid." "Alam mo ba kung anong pinakamaganda sa ginagawa natin ngayon?" tanong ni Marco habang tumitig sa kanya. "Ano? Hindi na ikaw ang naglalakad mag-isa. Marami ka ng kasamang lumalakad." Sa pagkakataong iyon, hindi na sumagot si Lira. Sa halip, ngumiti siya, sabay hawak sa kamay ni Marco. Mula sa babaeng tumahak ng mahahabang kalsada, ngayon ay isa na siyang tulay. At mula sa tahimik niyang lakad, nagsimula ang mas malaking paglalakbay, ang lakbay tiwala ng buong komunidad. At sa gabing iyon, bago niya tuluyang isara ang kanyang bagong journal, isinulat niya ang simpleng mga kataga. Araw 150. Noon nilalakad ko ang pangarap. Ngayon tinatahat namin ito. Kasama ng buong bayan. Dala ang tiwala at walang balak bumitaw. Sa harap ng mga ilaw ng kamera at lente ng mga mamamahayag, nakatayo si Lira Santiago. Hindi na ang dating dalagang tahimik na lumalakad ng 10 kilometro araw-araw, kundi isang taong naging ilaw at lakas ng maraming kabataang umaasang may saysay ang kanilang mga hakbang. Miss Lira, bungad ng host ng panayam, isang kilalang personalidad sa larangan ng edukasyon. Kung babalikan mo ang simula, may inisip ka bang darating ka sa puntong ito? Tagapagsalita, tagapagtayo ng non-profit, kinikilalang modelo sa grassroots empowerment. Natahimik si Lira sandali. Tumingin siya sa kamera at saka siyang umiti. Hindi ng kumpiyansa, kundi ng kababaang loob na sinanay sa tagtuyot ng buhay. "Hindi ko inisip dati na makakarating ako rito. Pero nilakad ko lang, araw-araw." Ang simpleng sagot ay nagdala ng tahimik na pagninilay sa buong studio. Para bang sa isang pahayag na ipinta ni Lira ang libo-libong hakbang ng pagtitis, ng pagtutulungan, ng pagkadapa, pagtayo muli. Hindi nagtagal, ang kanyang mga panayam ay naging inspirasyon sa iba't ibang institusyon.
Ngunit sa kabila ng mga imbitasyon sa lungsod, sa mga awards at parangal, hindi pa rin nagbago ang kanyang direksyon. Pabalik sa baryo at para sa baryo. Mula sa pundasyon ng Lakbay Tiwala, itinayo ni Lyra ang isa pang pangarap, ang sariling learning hub sa gitna ng isang liblib na sitio sa bundok ng Calintian. Hindi ito malaki, hindi air-conditioned. May mga upuan itong gawa sa kawayan, lamesa mula sa lumang kahoy at blackboard na inukit mula sa lumang plywood. Ngunit dito, sa gitna ng mga ngiting sabik matuto, ay nabubuhay ang diwa ng kanyang pakikibaka. Ate Lyra, ano po yung difference ng gross at net income? Tanong ni Ronel, isa sa pinakamasigasig niyang estudyante. Ang gross, yun ang kita mo bago ibawas ang lahat ng gastos. Parang ikaw, kapag binigyan ka ng nanay mo ng 20 pesos pero bumili ka ng chichirya worth 15, ang net mo na lang ay 5. Gets mo? Kaya pala laging bitin yung baon ko. Net na pala yun. Tawanan ang mga bata. Ngunit higit sa tawa, may liwanag sa kanilang mga mata. Liwanag ng pag-unawa, ng pag-asa. At sa bawat training, seminar at workshop na pinangungunahan ni Lyra, ang simbolo ng dating 10 kilometrong lakad ay naging bahagi na ng kanilang mga module. Bawat bata na lumalahok sa kanilang programa ay binibigyan ng maliit na lapel pin na may numerong 10 km sa gitna. Hindi upang ipaalala ang pagod, kundi upang isabuhay ang determinasyon. Anak, tanong ni Mang Rodel habang inaayos ang mga pin para sa susunod na batch, sigurado kang gusto mong ibigay tong mga ito sa lahat? Ginastusan mo pa to ha? Opo tay, kasi bawat batang magsusuot nito, dadalhin nila hindi lang ang kwento ko, kundi kwento rin ng sarili nilang lakad. Isang araw ng tag-init, habang walang klase sa Learning Hub, naisipan ni Lyra na balikan ang lumang daan na minsan niyang tinahak araw-araw. Suot ang lumang tsinelas, dala ang isang maliit na backpack at kasamang si Marco na ngayon ay kanyang business and life partner, sinimulan nilang lakarin ang pamilyar na kalsada. Dito ako madalas mahulog dati sa putikan. Turo niya sa isang bahagi ng kalsada na ngayon may sementadong bahagi na. Dito pa rin ba naiiyak? Tanong ni Marco. Dito ko tinakpan ang muka ko nung nakita akong tumatawid habang umuulan. Nahihiya akong makita ng iba na basa ako. Pero ngayon, proud na akong tumingin pabalik. Habang binabagdas nila ang daan, napansin niya ang isang puno ng mangga na madalas niyang sinisilungan. Umupo siya sa lilim nito, naglabas ng maliit na kwaderno mula sa bag. Bumabalik lahat, Marco. Lahat ng mga gabi na nananalangin ako na sana may himala. Lahat ng pagod na tiniis ko, hindi pala sayang, hindi pala walang saysay. Tahimik si Marco, hindi na siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone at kinuhanan si Lyra habang nakaupo sa lilim ng puno. May luha sa mata, hindi na ng sakit, kundi ng pasasalamat. Sa bahay nila sa gilid ng bundok, ang silid ni Lyra ay nanatiling payak. May isang estanteng puno ng aklat, may lumang kahon na mga sulat at larawan, at sa pinakatuktok ng pader, nakasabit pa rin ang medalya ng ulirang empleyado ng taon. Ngunit sa tabi nito, may mas malaki, isang frame na gawa sa ratan, at sa loob ay nakapaskil ang mga guhit ng kamay ng mga batang kanyang tinuruan. May kasamang sulat, Ate Lyra, salamat to dahil sa inyo. Naniniwala na po kami na pwede kaming mangarap. Batch 1, Lakbay Aral. Calintian, kinaplus niya ito ng dahan-dahan. Mas mahalaga ka sa kahit anong medalya, bulong niya sa sarili. Sa isang panibagong panayam, tinanong siya ng isang mamamahayag, Miss Lyra, anong maipapayo mo sa mga kabataan ngayon na nawawala ng pag-asa sa buhay? Mumiti si Lyra. Sagot niya, hindi ko alam kung gaano kahirap ang daan ng bawat isa. Pero alam ko, walang saysay ang kahit anong ginto kung hindi mo ito nilakad ng may dangal. Minsan, ang tagumpay ay hindi palaging pagsabog. Minsan,
tagumpay na ang humakbang. Kahit mabagal, kahit mag-isa, basta hindi tumitigil. At sa sandaling iyon, sa likod ng mga ilaw at palakpakan, bumalik si Lyra sa kanyang core. Isang babaeng nilakad ang pangarap araw-araw at ngayon ay inaakay ang marami upang gawin din iyon. Sa huli, hindi ang pangalan niya ang pinakamahalagang naiwan niya sa mundo, kundi ang paniniwala na ang bawat batang natutulungan niya ay may kakayahang makalakad din, patungo sa sarili nilang liwanag. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, salamat sa iyong pakikinig. Ang kwento ni Lyra Santiago ay paalala sa ating lahat na hindi kailangang malakas ang tinig o malawak ang koneksyon para makarating sa pangarap. Minsan sapat na ang simpleng paniniwala na ang bawat hakbang, gaano man kahirap, ay may patutunguhan. Mula sa putikan ng baryo hanggang sa entablado ng tagumpay, pinatunayan ni Lyra na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng papuri, kundi sa dami ng pusong naabot at binago. At ngayon, sa bawat batang natutulungan ng Lakbay Tiwala, sa bawat sulak ng learning hub na itinayo mula sa simpleng panaginip, ay nakaukit ang aral ng kanyang paglalakbay. Hindi mo kailangang marating ang dulo para masabing matagumpay ka. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nasa pagpili mong magpatuloy araw-araw. Kung na-inspire ka sa kwento ni Lyra, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang maabot ang mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Ito ang alon ng istorya kung saan ang bawat hakbang ay may kwento.